Hi guys! Another day, another video. Charot! Okay. So, isi-share ko sa inyo isa kong project. Very, very quick lang. So, na-mention ko before na si Alex is isa lang GTM. So, outbound, yung team niya is outbound, nagagawa sila ng outbound LinkedIn messaging, and sila din yung mga nag-enrich ng mga leads. So, hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. I have some idea pero hindi ko alam. Pero ngayon, I might go deeper sa mga GTM kasi kailangan ko i-analyze yung service nila. So anyway, ano bang process sa kung nag-start ka sa website? So normally, ano muna to? Magdi-discovery kayo, discovery call. So in this case, si Alex yung unang lumapit sa akin. Sinabi niya kung pwede kong i-audit yung website niya. And then, ako, in-audit ko naman, quick audit. And then, yun, nagkaroon na kami ng, eventually, napunta kami into a call. And then, yung call na yun, naging parang kick-off call na din siya kasi binigyan niya ako ng access sa mga kailangan, which is Webflow, and another one is Leonardo AI. Leonardo AI, wait, ipapakita ko. Naka-open ba siya? Wait lang. So, eto siya guys. Wait. Ito siya. Ito yung mga assets na pinapagamit niya. Madami pa yan. Pero yan yung, pwede rin, generative AI siya. So, pwede rin ako mag-generate kung gusto ko or kung may makita akong kailangan. Pero, yan yung one. So, yun yung start. So, meron akong assets, meron siyang mga previous assets na ginamit ko. And then, next is, ano ba yung phases ko? So, discovery call, syempre yung kick-off na nangyari na. Ngayon, nasa design phase kami. And then, after ng design phase is development phase, which yung gagamitin ko is Webflow. Next is, after that, syempre QA na. Kung ano yung, kung meron pang, yung mga hindi, meron ba nasa design na hindi na i-develop. So, yun na yun. And then, launch. So, 5 steps or 5 phases. So, ayun. So, ngayon, sa design phase, nagsistart kami sa mood board. Mood board is, dito, ewan ko, feeling ko medyo may mali pa sa mood boarding namin or yung sa process ko ng pag-mood board. Pero ako is, nilalagay ko doon, lahat ng mood boards ko will be same fonts. Ngayon, kung hindi nila gusto yung font, magkakaroon ako ng ibang variation for that. Pero yung mood board ko would be, ayan. So, yung sample ko ng illustration. So, ito, mano-mano namin ginawa yan sa messaging. So, after ng mood board, gagawa na kami ngayon ng wireframe. So, hindi ko sinasadya sa mga designers ko na na mag-skip sa color agad. So, kailangan mag-ano muna kami, low fidelity wireframe. So, which is, wait, isi-share ko ulit. Which is, naka-focus naman kami dito sa structure ng magiging, for example, ito muna, homepage, magiging structure. So, hero, and then metrics, and then yung logo garden, and then yung services nila, kung okay to, and then tsaka tayo magko-color. Ayan. So, ito yung pinaka-low fidelity wireframe. So, hindi pa kami nakafocus dyan sa copies. And then, tsaka kami magko-color. Andito kami ngayon sa phase ng paglalagay ng color. And then, later on, ito yung ipapakita ko sa client. Isisend ko mamaya. So, ayun yung update for this project. Pero ang gusto ko talagang i-share doon is kung paano yung process. So, kung nagsistart ka sa web design and wala kang idea, and for example, meron kang client, then pwede mo itong ma-share sa kanila. Kasi, syempre, or meron kang prospect, pwede mo ma-share sa kanila na ganito yung usual na process. So, from that,
mas magiging comfortable si prospect or si client na confident ka sa ginagawa mo or alam mo yung ginagawa. So, yan lang. Yeah. Cheers. Bye-bye. Until next sharing. Bye.